Tamaro's POV. Dama ko ang pagkailangan at ang pinanggalaw ni Angela sa harap ng pahapagkainan. Nasa kanan ko si Tristan na nakasimangot katabi si B na bukod tayong nagsasalita. Sa kaliwa naman si Angela na katabi si Tally. Enough na, Dad. Suway sa akin ni Tristan habang nilalagyan ko siya ng pasta sa kanyang plato. Bumaling ako ng tingin kay Angela para lagyan din sana ng plato niya pero kagad niyang hinirang ang kamay niya indikasyon na tumigil ako. Unahin mo na siya. Mahinang sabi niya, tukoy si Isabel. Nagtiimbagang ako. Binilingan ko si Isabel na malaki ang ngiti sa akin. Thank you, sabi ko nung iniabot sa kanyang pasta. Mommy, ang sarap po ng luto ninyo. Puri ni Tristan dito. Agad na nakita ang ngiti ni Angela. Yung ngiting walang halong kaplastika na maraming beses ko nang napapansin kay Isabel o sa kahit na sinong babaeng kinakausap ang anak ko. Kumain ka pa ng marami, sabi niya kay Tristan na kagad namang tinanguan ito. Tristan, bakit mo siya tinatawag na mommy? Nagtatakang talong na Isabel dito. Because she's really my mom. We're celebrating family time. Do you even know that, Tita Isabel? Dire-diretsong sagot ng aking anak na tila mo ba napaka-inosente niya para sabihin ng bagay na yon. Kita ko ang pagsili ng ngiting aso sa mukha ni Isabel na para bang natamaan siya doon sa sinabi ni Tristan sa kanya. Kaya naman nalipat ang tingin niya sa akin na sumisigaw ng malaking question mark sa lahat ng mga nangyayari. You're Angela, right? Maarteng talong nito kay Angela na busy magpakain kay Tally. Oo. Mahinang sagot nito at tumango. Hindi mo kamukha yung baby mo. Siguro yung tatay niyan. Nasaan bang asawa mo? Talong niya dito sabay inom ng wine. Nahihiyang napatingin din sa akin si Angela at napaayos ng upo. Isabel, I think hindi naman. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko na magsalita na si Angela. Wala akong asawa. Sagot ni Angela dito. Kita ko ang sinadyang pagkasamid ni Isabel at ang maarteng pagpunas niya sa kanyang labi. Naikuyom ko tuloy ang aking kamao. I'm sorry to hear that. So you mean, nabuntis ka at hindi pinanagutan? Pauusisa pa niya. It's fine. Hindi ko naman kailangan ng asawa para buhayin ng anak ko. Kaya ko siya alagaan mag-isa. Matapang na sagot ni Angela sa mababang tono. Napatawa si Isabel. That was not the point. The point is, hindi ka pinanagutan. Hindi mo lang ba siya papaakuin na responsibility niya? Patuloy na tanong niya. Di na ako nakapagpigil. Anong pakialam mo doon? Mapatunay ang tanong ko sabay ngisi para itago ang pagkairita ko rin sa kanya. I'm just asking. Nakakaawa naman kasi yung baby niya kung walang tatay, di ba? Kunwaring concern na sabi pa niya. Sandali kami natahimik pero mukhang hindi pa ata tapos si Isabel sa kanyang mga tanong. So, hindi mo ba siya hinabol or something? Patuloy na tanong niya. Nakayoko lang si Angela. Hindi ko siya kilala. Sabi nitong naging dahilan kung bakit napatawa si Isabel ng malakas. Oh my God, I'm sorry. Natatawang paumanhin niya. Napatingin ako kay Angela at kita kong galit na tingin niya dito. Sinubukan ko hawakan ng kamay niyang nakapatong sa may babaw ng mesa pero dahan-dahan niya yung inilayo sa akin. Isabel, hindi nakakatuwa yun. Seryosong suway ko sa kanya. Kumunot ang noo nito. I just can't imagine. Nabuntis ka without even knowing kung sino yung lalaki nakabuntis sa'yo? Pagpapatuloy niya. Napahinto ang tawa ni Isabel ng pabagsak na binitawan ni Angela ang kanyang hawak at tinidor. Hindi ko siya hinabol para singilin ang responsibilidad niya dahil ayoko ipilit yung sarili sa taong baka ayaw naman sa akin. Pagkasimula ni Angela na mukhang kinagulat ni Isabel. Naligpit ito ang kanyang pinagkainan. Hindi ba mas nakakaya naman kung basta-basta ko nilang itatapon ang sarili ko? Sa lalaking hindi nga ako sigurado kung gusto ba ako. Pinal na sabi ni Angela at kaagad nag-march siya patungo sa kusina. Kita ko pa rin ang pagkagulat sa mukha ni Isabel. Where in the heck did that words came from? Maarteng sabi nito. Excuse me. Paalam ko sa kanya. Pumasok ako ng kusina at doon ko nakita si Angela nakaharap sa sink habang kanyang parehong kamay nakatakip sa kanyang mukha. Base na rin sa pagkagalaw ng kanyang balikat na kumpirma ko, umiiyak ito. Mabilis ako lumapit sa kanya. Look, Angela, I'm sorry. Sabi ko sabay hila sa kanya paharap sa akin at kaagad ko siyang kilulong sa aking yakap. I'm sorry din kung napagsalitaan ko yung bisita mo ng ganon. Paumanhin niya. Pilit kong tinanggal ang pagkakatakip sa kanyang mukha at doon ko nakita ang pagtakas sa mga luha mula sa kanyang mga mata. No, I'm sorry kasi hinayaan ko siya na gawin yun sa'yo. Gusto ko na rin sanang paalisin siya ang kaso hindi ko alam kung papaano. Paumanhin ko dito. Naputol ang amin sanang pag-uusap nang marinig namin ang sigaw ni Isabel sa labas. The heck? Sigaw niya kaya naman sabay kaming napatakbo ni Angela palabas ng kusina.
Nakita naman siyang nakatayo sa may sala habang nakakapit sa kanyang puting dress si Tali na punong-puno ng chocolate mula sa cake. Ang pisngi at sa kamay na nakahawak ngayon sa puting dress nito. "Remove your freaking hands on my dress." Nang gagaliiting saway nito kay Tali na nakatingin lamang sa kanya. Kita ko ang paggalaw ng balikat nito na para bang nagulat pa sa biglang pagsigaw ni Isabel. Maya-maya lamang bumaling ito kay Angela na nakasible at tuluyan ng umiyak. "Tali baby," tawag ni Angela dito. Agad tumakbo ang bata papalapit kay Angela. "Shh! Tahan na, baby." Pag-aalo ni Angela dito habang hinihele. "Bakit ba naman sinigawan ng gano'n yung bata?" Tanong ko kay Isabel. "Look what she did on my white freaking dress." Matigas ang sagot niya sabay lahat na maduming laylayan ng kanyang dress. "You're bad, Tita Isabel. Bakit mo sinisigawan yung little sister ko?" Tanong ni Tristan habang nakalapit kay Angela at inaalo din si Tali. "Baby Tristan, she's not your sister." Nakangiting sabi ni Isabel dito. "She is," laban ni Tristan. Napairap si Isabel sa kung saan palibhasa yung nanay. Pagsisimula niya. Di ko na siya hiniyaang madugtungan pa iyon at kagad ko na siyang hinawakan sa braso para ilabas ng bahay. "What the heck did I do, Tamaro?" Nagpupumigla sa tanong niya. Binitawan ko siya sa harap ng kanyang sasakyan. "You better go home now, Isabel." Pagbabanta ko sa kanya. Nalaki ang kanyang mata. "Pero bakit yung babaeng yun dyan nakatira sa'yo?" Inis sa tanong niya na sanabayan pa ng padyak. "Sino ka ba at anong pakialam mo?" Matigas sa tanong ko sa kanya na ikinagulat niya. "Pardon?" Maarting sabi pa niya. "The last time I checked, hindi naman kita girlfriend at asawa ko pa rin yung babaeng pinagsalitaan mo ng kung ano sa loob." Sabi ko na nakapagpatameme sa kanya. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita pa siya dahil kagad na akong pumasok sa gate at isinara ito. "Bakit mo ginawa yun sa kanya, Tamaro?" Galit na tanong sa akin ni Mommy kinabukasan. Mas nauna pa siyang dumating sa office ko at kagad akong pinaulanan ng mga tanong tungkol sa nangyari kay Isabel. Iyak daw to ng iyak ngayon. Nahiya daw si Mommy sa kaibigan niya dahil doon. The heck I care? "At bakit mo tinanggap ang babae yun na nagkaanak bala sa ibang lalaki?" Tanong pa niya. Tamad ako napatingin kay Mom na walang ginawa kundi ang magpabalik-balik ng lakad sa harapan ng aking table. "Yung sinasabi mong babae, Mommy, ay asawa ko. Ina ng apo ninyo at bakit hindi ko tatanggapin?" Nakakunot noong tanong ko sa kanya. "Are you out of your mind? Ano ka, pumurot ng lollipop na dinilaan ng ibang lalaki? What a shame, Tamaro. Mag-isip ka nga." Sigaw niya sa akin. Napatayo ako at napahampas sa aking lamesa. "Look who's talking. May I ask you again, bakit nga ba naghanap si Daddy ng babae noon?" Tanong ko sa kanya, nakita ko namang kinaputla niya. Ang rinig ko kasi, ikaw daw ang nauna. Nakangising sabi ko dahilan para lumipad ang kanyang palad sa aking pisngi. "How dare you talk to me like that? I am your mother." Nagigigil sa inis na sabi pa niya. "How dare you talk to the mother of my children like that too?" Laban ko pa sa kanya. Angela's POV. Binibihisan ko si Tali dahil kakatapos ko lang siyang paliguan. Nakapagbihis na rin naman si Tristan na ngayon nakaupo sa sofa ng kwarto at nanonood ng cartoons. "Miss mo na ba si Tita Jessa, baby?" Tanong ko dito habang binibihisan ko siya. Nakahiga siya sa kama habang sinusubo ang lagayan ng kanyang pulbos. Di ako nito pinansin bagkos tinatawanan lamang ako nito habang nilalagyan ko ng baby lotion ang kanyang binti pababa sa kanyang paa. May kiliti kasi ito sa kanyang talampakan. "Mommy!" Hiyaw niya habang nagpupumiglas. Pagkatapos ko siyang bihisan, tinabi ko siya sa kanyang Kuya Tristan sa may sofa. Kagad naman nagbigay si Tristan ng espasyo para sa kapatid. Nalatag ako ng rubber mat para doon sila maupo habang nanonood ng TV. Binigay ko rin kay Tani ang mga laruan niya para mapirmi siya sa kanyang kinalalagyan. "Baby, bantayin mo muna si Tali ha? Magluluto lang si Mommy ng lunch natin." Sabi ko kay Tristan, saka ko siya hinalikan sa ulo. "Yes po, Mommy," sabi niya sabay ngiti. Di pa man ako nakakatungo sa kusina, kagad nang may nag-doorbell, kaya naman mabilis ako nagtungo papalabas. Hindi ko alam kung may inaasahan bang bisita si Tamaro gayong nasa office ito. "Angie!" Humahagulhol na sabi ni Jessa sabay yakap sa akin pagkabukas ko ng aming gate. Kaagad kong ginantihan ang kanyang yakap. Miss na miss ko na talaga siya. "Anong ginagawa mo dito, Iha? Hindi tayo bati ah." Naiiyak na sabi ko sa kanya habang natatawa na rin. "Sorry, Angie. Hindi ko sinasadya. Sorry talaga." Paghingi niya ng tawad. "Shh, Tana. Tara na, pumasok na sa loob." Paanyaya ko sa kanya. Kaagad kaming nagtungo sa may sala. Humihikbi pa rin to at hindi makatingin sa akin.
Alam kong wala excuse yung nagawa ko sa'yo. Kahit palasing ako noon, hindi pa rin tama. Kwento niya. Tumabi ako sa kanya at niyakap siya. Wala na yon, Jessa. Hindi naman ako nagalit sa'yo eh. Mahal kita, alam mo yan. Ikaw na lang natitira sa akin. Paniniguro ko sa kanya. Kaya nga mas lalo ako na guilty eh. Patawarin mo na talaga ako, Angie. Ang dami ko naging kasalanan sa'yo. Hindi ko na alam kung saan pa ako mag-uumpisa. Patuloy pa rin parinisin niya sa kanyang sarili. Sabing tapos na eh, di ba? Pagpigil ko sa kanya. Namiss kita, sobra. Sabi niya pa sabay yakap niya sa akin. Pumunta nga pala ako dito. Gusto ko mag-sorry sa'yo bago ako lumipad patungong London. Baka tama nga si Lolo. Mas mabuti kung malayo muna ako kay Kuya Hendrix. Pagsimula niya. Pero syempre bago yon, gusto ko nang aminin sa'yo ang lahat. Pinahinto ko siya. Aminin ang alin? Nakangiting tanong ko sa kanya. Napakulot tuloy ang kanyang noo. Aminin na si Tamaro ay ang aking asawa at pangalan ako si Tristan. Sabi ko na kinalaki ng kanyang mata. Alam mo? Paano? Tanong niya. Nagkibit balikat lamang ako. Hindi ko alam basta bigla ko na lang naalala. Natatawang kwento ko sa kanya. Alam na ba niya? Tanong niya sa akin kaya naman napailing ako. May pinaplano ka ba, Angie? Tanong niya sa akin. Napatawa ako at nagkibit balikat. Ikaw na ang best actress. Sabi niya habang umiiling at pumapalakpak na dahilan para mapatawa kaming pareho. Oo nga pala, magbabakasyon ako sa probinsya natin. Kahit mga ilang araw lang gusto ko ulit maranasan yung simpleng buhay natin noon sa probinsya bago ko pumunta ng ibang bansa. Malungkot na kwento niya. O anong problema mo? Natatawang tanong ko sa kanya. Lalo tong napanguso. Mas masaya sana kung kasama kita. Kaagad ko siyang inakbayan. Huwag ka nang malungkot. Sasama kami ng mga anak ko. Flashback. Sabi pinatay daw yung nanay niya kasi napatunayang kabit. Bulong-bulungan ng mga klasiko sa aking likuran na tayo naman atang sinasadyang iparinig pa sa akin. Talaga? Sabi ko na nga ba eh. Kaya minsan maraming pasalubong yung nanay niya sa kanya. Sabat pa ng isa. Halos malungkot ng aking asul na palda sa mahigpit kong pagkakahawak dito. Nakakaya no? Sabi ng isa sa mga tot saka sila sabay-sabay nagtawanan. Lalong kumulo ang dugo ko na maramdaman ko ang hawak ng isa sa mga ito sa aking balikat. Angela, nakikiramay kami sa pagkamatay ng nanay mo. Sobra talaga kaming naaawa sa'yo dahil kamamatay lang din ang tatay mo. Kung gusto mo para hindi ka na malungkot, sumunod ka na lang din sa nanay mong malandi. Sabi nito at saka tumawa ng pagkalakas-lakas na sinabayan din ng mga kasama pa niya. Dahil sa sobrang inis, sinila ko ang kamay niyang nakahawak sa aking balikat. Gulat ang kagad na rumihistro sa kanyang mukha, pero hindi ko na yun inalintana. Kagad kong hinila ang kanyang buhok at iwinasiwas iyon. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw nito at saka humingi na rin ng tulong sa kanyang mga kasama. Bawiin mo yung sinabi mo sa nanay ko. Sigaw ko at mas lalong hinigpitan ang pagkakasabunot sa kanyang buhok. Pero unti-unti rin ako napapalayo dito. Nang ang ibang kasamahan nito'y hinila na rin ako palayo. Angela! Nakakatakot na sigaw ng teacher namin. Napahinto tuloy ako kaya naman ang babaeng sinabunutan ko kanina. Nagkaroon ng pagkakataong maitulak ako ng malakas. Siya po ang nauna, teacher! Sigaw niya sabay duro sa akin. Napaiyak na rin tuloy ako dahil sa pagkakasalampak ko sa sahig. Pero mas lalo ako napaiyak na hilahin ng teacher ko ang kamay ko patayo. Doon ka sa guidance office. Ipapatawag ko ang Tia Magda mo. Sabi ng aming guro at saka ko hindi na papunta ng guidance office. Iniinsulto po nilang nanay ko. Umiiyak na sumbong ko dito. Dahil lumalabas na naman kasing ako ang may kasalanan. Kahit na, Angela, hindi mo dapat sinasaktan ng kaklase mo. Galit na saway sa akin ng aking guro habang patuloy lamang siya sa paghila sa akin. Sinaktan din po nila ako, ma'am. Garalgal na sagot ko, tuluyan na ako napahigpi. Naramdam ko ang pagbaga ng lakad nito pero kalaunan, nakarating din kami sa may guidance. Bakit mo sinaktan ng anak ko? Galit na tanong sa akin ng nanay ng aking kaklase. Hindi ako sumagot, nanatiling nakayoko at pinaglalaroan ng aking mga daliri. Hoy, teka, wag mong dinuduro ang pamangkin ko. Masungit na saway naman ni Tia Magda dito. Umesmed ang karap naming babae. Kita ko naman ang pagngisi ng kaklase ko. Napayoko ako dahil sa nagbabadyang luha. Sayang at wala na rin ang nanay kong magtatanggol sa akin nang katulad sa kanya. Nanay, masakit po itong buhok ko. Maarting sumbong niya rito kaya naman napatingin tuloy ako sa kanila at nakitang niyayakap siya nito. Sinasabi ko sa iyo, Angie ha, hindi ako natutuwa dahil dito. Mariing bulong sa akin ni Tia.
Tiya, iniinsulto po nila si nanay. Sumbong ko sa kanya. Angela, wala nang nanay mo. Naiintindihan mo ba yon? Kahit anong insulto pang iba to ng mga batang yan, hayaan mo na lang. Siguradong di rin matutuwa ang nanay mo kapag nalaman niyo itong ginagawa mo. Pagalit na sabi pa niya. Nanahimik na lamang ako. Nakakasawang ipaintindi sa iba ang mga bagay na gusto kong ipaglaban. End of flashback. Angela! Angela! Nagising ako sa marahang pagigiyog sa akin. Napabangon tuloy ako kaagad at nakita ko nag-aalalang mukha ni Tamaro. Mukhang masama ang panaginip mo. Nag-aalalang sabi nito at saka pinahina ng luha sa aking mukha. Nagulat ako nung kinabig ako nito para mayakap. Kung may problema man, Angela, sabihin mo lang sa akin. Parinigurado niya. Napakalakas lamang yakap niya nang marinig namin ang pagtakbo ng dalawa papalapit sa amin. Mom! Mom! Tilinitali dahil sa paghabol sa kanya ng kanyang Kuya Tristan. Natawa naman kami ni Tamaro na hindi ito makasampa sa kama. Iyak tawa tuloy ang kanyang ginawa. Mom! Hiyaw niya sabay lahad ng kamay na para bang humihingi ng tulong. Hindi makasampa ang baby ko. Natatawang sabi ni Tamaro at kumapang to papalapit sa paanan ng kama kung saan nandoroon si Tali. Daddy will save the princess. Sigaw niya at saka mabilis binuhat si Tali papalapit sa akin. Dahilan para matawa ito. Aha! Ililigtas ko si Mommy. At si Tali sa monster. Hiyaw ni Tristan. Mommy, kampi tayo please. Pangombinsin nito sa akin ay kinatawa ko. Hinawa ko ang kanyang pisngi na basang-basa na ang pawis. Of course, kakampi si Mommy sa'yo. Parinigurado ko sa kanya. Pero nagulat kami na agad akong hindi ng Tamaro palayo kay Tristan. Kay Daddy si Mommy. Natatawang pang-asar pa ni Tamaro dito. Nanlaki ang mata ni Tristan. Hala, Daddy, wag mong kidnapin si Mommy, kakampi ko siya. Hiyaw ni Tristan at agad sinubukang sumamba sa kama. Tamaro, wag mo nang asarin yung anak mo. Saway ko dito. Tama na mga bata, mag-breakfast na tayo. Baka magalit pa si Mommy niyan. Saway niya sa mga ito. Kagad niyang kinarga si Tali at sa kabila na may hinawakan niyang kamay ni Tristan. Nakangiti naman tong bumaling sa akin. Tara Angela, kain na tayo. Yaya niya sa akin. Tumungo ako at saka bumaba sa kama. Kawawa naman si Mommy, Daddy. Hindi mo siya mahawakan. Pang-asar ni Tristan sa amin. Napangiti ako. Si Mommy nilang hahawa kay Daddy. Natatawang sabi ko at batid kong kinagulat ni Tamaro. Binaba niya si Tali sa upong katabi ni Tristan. Pagkatapos saka naman siya bumaling sa akin at lumapit. Pagkahila ng upuan ay agad na lumitaw ang maliit na bouquet ng roses. Para sa iyo, sabi niya at saka binigay iyon sa akin. Para saan to? Natatawang tanong ko. Nagkibit balikat siya. Wala naman, gusto lang kitang bigyan ng flowers. Napahinto kami ng pumalakpak si Tristan na sinundan din naman ng kapatid niya. Wow, ang sweet ni Daddy, sigaw nito. Dahil sa kanyang sigaw at palakpak, ginaya siya ni Tali. Dinner tayo sa labas mamaya pag uwi ko. Bulong ni Tamara sa akin. Di ako makangiti sa kanya pero sinubukan ko na lang tumango. Pagkatapos kumain, mabilis tinagay si Tamaro para pumasok sa office at sa bar. Sinadya raw niyang agahan para matapos lahat ng kailangan niyang gawin. Gusto raw kasi niya mag-dinner kaming 4 sa labas mamaya. Pagkaalis niya, kagad ding dumating si Jessa para sunduin kaming 3. Wow, cow! Sigaw ni Tristan nang madaan kami sa malapad na bukid ng sitio namin. Ngumiti ako, tinalikan siya sa noo. Sakay kami ng itim na Hilux kasama si Jessa. Uuwi din kasi kami ng driver pagkatapos iiwan niya kami sa aming probinsya at babalikan kami after ng 5 araw. Sa makalawa na rin ang flight ni Jessa patungo London. Ngayon ka lang ba nakakita ng totoong cow, kuya? Malambing tanong ko sa kanya. Opo, Mami. Wala kasi sa zoo niyan eh. Sagot niya sa akin na kinatawa ko. Si Jessa naman at Tali nasa likod namin. Parehong tulog habang ginagawang una ni Tali ang mga binti ng kanyang tita Jessa. Mami, bakit di po natin sinama si Daddy? Nagpaalam po ba kayo? Tanong niya. Ayaw mo bang makasama si Mommy sa vacation? Nakangusong tanong ko sa kanya na kunwari ay nagtatampo. Umayos ito ng upo at niyakap ako. Siyempre, gusto ko, Mommy. Pero baka kasi pagalitan tayo ni Daddy. Para na tayo maglalaro, baby. Natatawang sabi ko pa. Kita ko ang pagkurot ng noo nito na naging dahilan para makita ko si Tamaro sa kanya. Anong laro po? Hide and seek. Si Daddy ang taya. Tignan natin kung mahahanap niya tayo. Sagot ko rito na ikinatawa pa ni Tristan. Pumalakpak pa ito. Naku, hindi pa naman magaling si Daddy sa hide and seek. Dati nga hindi tayo nahanap, nasa may cabinet ng ako eh. Kwento niya with action pa.
Gusto kong maranasan muli yung simpleng buhay na meron kami. Yung walang karangyaan pero masaya at kompleto. Yung buhay namin noon na hindi na napapasok sa komplikadong buhay ng mayayamang tao sa paligid. Tama nga si Jessa. Darating talaga yung time na kailan mong bumalik kung saan ka nang galing. At yun, babalik kami sa kung saan kami magkasama ulit na lumaki sa probinsya. Sapat na nga siguro ang araw para malaman ko kung kailan ko pa rin ba si Tamaro para sa buhay ko. Mahal ko rin siya, pero sobra na ata ang sakit. Gusto ko malaman hanggang saan pa ito. Kasya na tayong apat dito sa papag, sabi ni Jessa habang inaayos sa mga unan. Aalis na raw yung driver mo. May pagbibilin ka pa daw ba? Tanong ko dito. May ilang ibinilin si Jessa kaya naman ako na ang lumabas. Aalis na po ako, Ma'am Angela. Kung may kailangan po kayo o gustong ipag-utos, sabihin nyo lamang po kaagad. Magalang na paalam nito. Salamat po. Nakangiting sabi ko at saka natutuluyang umalis. Inihatid ng paningin ko ang sasakyan hanggang mawala na ito. Oh, look who's back! Agad na sabat na isang babaeng naka-pink spaghetti strap at maiksing shorts. Napakulot ang noo ko. Hindi ko kasi siya makilala. Nina, can't you remember? Maarting sabi pa niya. Agad ako napatango. Ah, the bully. Nakangiting sabi ko. Napaayos to ng tayo. Mukhang tinamaan sa aking sinabi. Excuse me? Maarting sabi niya pa. May kailangan ka ba? Marami pa kasi kami nga ayusin sa loob. Papasok na ako. Magalang na paalam ko naman sa kanya. Ang yabang? Parinig na bulong pa niya. Ano sabi mo? Tanong ko. Ang sabi ko ang yabang mo. Ano bang ipinagmamalaki mo, Angela? Sa pagkakaalam ko, si Jess ang mayaman ngayon. Kasi nga, di ba, mayaman yung lola niya? Kung hindi ako nagkakamali, nakikisaw-saw ka lang naman sa kanila. Mahabang litanya niya. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Gustong-gusto mo pa rin makialam sa buhay ng ibang tao. Yung totoo, reporter ka, no? Tanong ko sa kanya. Mayabang na humalokip-kip ito. Kala mo siguro ikaw lang nakarating sa Maynila? Call center agent ako doon. You know, after work, clubbing, masaya naman. Pagmamayabang niya. Congrats then. Nakangiting sabi ko. Nahinto ang pag-uusap namin nang tumatakbong lumabas si Tristan. Mommy, ano yun no? Tuwang-tuwang turo niya sa mga saranggola. Saranggola yon, baby. Sagot ko. Gusto ko po mga ganon, mommy. Yaya niya. Okay, sige. Pagkatapos namin mag-ay si Tita Jessa, okay? Paninigurado ko sa kanya. Wow! Ang gwapo naman ng anak mo. Mukhang mayaman ng tatay niyan na. Masarap bang maging kabit? Tanong niya na kinakuyom ng kamao ko. Of course not. Mahilig ka mag-club, right? O baka naman napunta mo na yung isa sa mga bar ng asawa ko. But sadly, high-class bar kasi yun eh. Don't worry kapag may time ako, isasama kita doon. Mapanuyang ngiting sabi ko sa kanya. Tsaka ko na inakay ang anak ko papasok sa bahay. Mabilis naming naayos ang bahay. Pati na rin ang kwartong tutulugan naming apat. Sandali na lamang to, baby Tristan. Sabi ni Jessa habang inaayos ang saranggolang ginagawa niya. Tita Jessa, marunong ka po ba talagang magpalipad niyan? Excited na po ako. Sabik na sabi nito. Si Tani na may nakasandal sa upuan habang yakap ang violet yung teddy bear na binili sa kanya ni Tamaro. O tara na, doon na tayo sa bukid. Yaya ni Jessa at saka kami nagtungo doon para turuan niya sa Tristan na magpalipad ng saranggola. Taglatag kami ng kumot at doon kami umupo ni Tali habang pinapanood sa Jessa at Tristan na sinisimulan ng magpalipad noon. Yay! Tali, come! Yaya ni Tristan sa kapatid na tuluyang lumipad ang saranggola niya sa itaas. Tumakbo si Tali papalapit sa kanyang kuya. Si Jessa naman ang pumalit kaya naman siya na ngayon ang aking katabi. Parang ayoko na tuloy bumalik sa ibang bansa. Para mas gusto ko, dito na lang ako. Sabi niya, baka mamaya masundan ka ng Kuya Hendrix mo dito. Pangaasar ko pa sa kanya. Agad ako sinimangutan nito. Ikaw, humanda ka. Duro niya. Oras na makita ng asawa mo, yung regalo ko sa kanya, sigurado, kakaripas ng takbo yun at mahanap lamang kayo. Nakangising sabi niya. Tinik din niyang tarantadong asawa mo eh. Naghiwalay na nga kayo't lahat. Nakuha pa makipag one night stand sa'yo. Buti na lang, nabuo si Tali. Kinaumagahan, dumiretso kami sa puntod ni tatay pagkatapos magsimba. Nagdala kami ng bulaklak at saka nagsindi ng kandila. Sino siya, mommy? Tanong ni Tristan. Turo sa pangalan ni tatay. Lolo mo siya, baby. Sagot ko sa kanya. Kaagad na nanlaki ang kanyang mga mata.
Palagi rin po kaming bumibisita kay Lola, Mami. Kwento niya. Sinong Lola? Tanong ko. Sabi ni Daddy, mommy mo daw yun. Kaya Lola ko siya. Sagot niya sa akin. Kahit na parang may kung anong tumusok sa aking puso, ni hindi ko man lamang nadala ang puton din nanay dahil hindi namin alam kung saan ito nakalibing. At noong mga panahong iyon, wala kaming pera para makapunta sa Maynila. Tahimik akong naluha. Paano nalaman ni Tamaro kung saan nakalibing si nanay? Ni kami nga hindi namin alam eh. Bakit hindi mo kinakausap si Lolo, Mommy? Walang kamuang-muwang na tanong nito. Agad ko siyang hinila papalapit sa akin at niyakap. Bakit? Kinausap na ba ni Daddy si Lola? Nakangiting tanong ko dito. Tumango ito. Opo, minsan nga po, naiiyak pa si Daddy eh. Natatawang kwento niya. Bakit? Ano bang sabi ni Daddy? Tanong ko dito. He keeps on saying sorry. Sabi niya rin po kay Lola, he's really a bad guy for hurting you. Sagot nito. Tamaro's POV. Ang galing! Ano yon, Destiny? Natatawang saan nila yon? Inirapan ko na lamang siya. Nandito silang tatlo sa bahay namin. Humingi kasi ako ng tulong para mahanap ang mag-ina ko. Can you shut up, Leon? Tamad na saway sa kanya ni Kenneth. Michael is busy. Pinatawagan ko sa kanyang pinsan niyang Hendrix para naman kahit papaano makakuha ng information. Hindi ka ba namamangha sa magaling mong kaibigan? Biruin mo naka one night stand yung asawa niya nang hindi niya alam. Ang gago, no? Dugtong pa nito sabay tawa. Napangisi naman si Kenneth kalaunan at saka tamad nang bumaling sa akin. Dapat kasi, sinunod mo na ng una pa lang ang payo sa'yo nitong si Leon na ipa-DNA si Tali. Sermonya sa akin. Marain ako napapikit. Di naman na kasi importante yon, Kenneth. Ang mahalaga, natanggap ko yung bata, pagdadahilan ko. Nagibit balikat siya. That's why yung katotohanan na ang lumalapit sa'yo. Sabi niya sabay turo sa envelope na naglalaman ng DNA result namin ng aking anak na si Tali. Napasubsob ako sa aking dalawang palad. Sobra talaga akong namomroblema ngayon. Umuwi ako kagabi para sana yayain ang mag-ina ko para mag-dinner sa labas. Pero isa sa kanila, hindi ko na nakita doon. Tanging ang DNA test result na lamang ang nadatnan ko doon. How sure are you na hindi kanya naaalala? Seryoso ng tanong ni Leon, sabay tungga ng alak. Ano namang mapapala niya sa pagkukunwari na hindi niya pa ako naaalala? Balik na tanong ko pa sa kanya. Napaayos ito ng upo. Pia once told me na mas madaling makaiwas sa sakit if makakalimutan mo yung taong nagpapasakit sa'yo. I won't judge you, Tamaro. Hindi naman ako naging mabuting asawa kay Pia nung una, pagkasimula niya. Just prove to her na babawi ka. Let her feel safe in your arms. Payo niya pa. Wala ni isa man sa amin na nagsalita pagkatapos nun. Si Kenneth mukhang malalim din ang iniisip. Napatingin naman ako kay Leon na seryosong umiinom ng alak sa kanyang baso. Sinaktan din dati ni Leon si Pia. But it changed. Kaya ko rin gawin yun para kay Angela. Ang hindi ko lang sigurado kung papayag pa ulit siyang tanggapin ako once na maalala niya na ang lahat. I am such a bastard. Frustrated na sabi ko sa aking sarili. Yeah, right. Magkasabay na sabi ni Kenneth at Leon saka sila sabay na napatawa. Maya-may dumating na si Michael galing sa may veranda. Nakausap ko na si Hendrix. Sinabi ko sa kanya na gusto mo siyang makausap. Pagsisimula nito. Salamat bro. Ikaw pa. Alam mo naman na kahit gago ka hindi ka naman namin pababayaan. Para saan pat naging magkakaibigan tayo, hindi ba? Masaya kaming tatlo sa mga asawa namin. Di naman kami papayag na ikaw hindi. Sabi ni Michael na sobra kong na-appreciate kaya naman tuloy, hindi ko napigilan na yakapin siya. Tangina, ang gago mo, Tamaro. Natatawang hiyaw nito. Kagad ako nag-ayos para pumunta sa restaurant na pagkikitaan namin ni Johan. Hindi ko inaasahan na papayag siya kagad sa aming imbitasyon. Marahil na rin siguro si Michael ang kamausap kaya hindi nakatanggi. Wala pa siya nung dumating ako, marahil medyo napaaga lang talaga ako. Gustong gusto ko na kasing malaman kung saan ko pa pwedeng mahanap ang mag-iina ko. Anong masamang espiritong sumapi sa iyo, Mr. de la Merced? Mapanayang sabi nito, tamad na mo po sa katapat kong upuan. Are you drunk? Nakakunot noong tanong ko sa kanya na naging dahilan para mapangisi siya. Don't act as if you cared. Taka what the hell is the problem kung uminom ako? Damn you! Natatawang sabi pa niya talatang medyo na parami siya. Paano kita makakausap ng maayos kung lasing ka?
Inis na sabi ko pa. Umayos to ng upo, yung preskong upo. Try me, paghahamon niya. San ko makikita mag-iin ako? Diretsa ang tanong ko na kinatawa niya. What the hell? Mukha ba akong hanapan na nawawalang asawa at mga anak? Tanong niya sa akin. Tell me, may alam ka ba? Pagpapumilit ko. Matagal mo na tong napatingin sa akin habang nakangisi. Look who's here begging in front of me. Mapano yung saad niya na pinagsawalang bahala ko na lamang. Johan? Mariing tawag ko sa kanya. Isang Tamara de la Merced, humihingi ng tulong sa akin. Nakakagulat naman ata. Pagpapatuloy pa niya. Doc Hendricks, importante yung oras ko ngayon kaya naman sana sabihin mo na hanggat maaga pa kung matutulungan mo ko o hindi. Seryosong sabi ko pa sa kanya. Who do you think you are, asshole? Duro niya pa sa akin. Nanatili akong kalmado. Bakit kasi ikaw pa ang nagustuhan ni Angela? Hindi hamak naman na mas kaya ko siyang protektahan kaysa sa'yo. Patuloy pa rin sabi niya. Para bang lalabas na lahat ng hinanakit na meron siya? Kung sa akin na lang kasi sana sila, hindi sila mawawala ng ganito. Sabi niya sabay tawa. They can never be yours, Hendricks. They are mine. Pagpapaintindi ko sa kanya na kagad naman niyang tinanguan ng marahas. Bakit pa kasi si Jessa nagkagusto sa akin eh? Bakit di na lang si Angela, hindi ba? Natatawang tanong niya sa akin. Jessa is so young. Intindi mo na lang munang nararamdaman na. Payo ko. Bilang kahit papaano ay nakatatanda pa rin sa kanila. I am not a fan of what you called incest, Mr. de la Merced. I should not give a shit in her feelings. Hindi dapat kinukonsente ang mga ganon. Sabi pa niya na parang may halo pang pandidiri. Napakunot ang aking noo. Iba kasi ang nakikita ko sa mga mata niya kaysa sa mga lumalabas sa bibig niya. But I don't want to conclude. May sarili akong problema ngayon. Maswerte pa rin pala sa Jessa at naging pinsan ka niya. Para nakakaawa naman kasi siya kung sa isang lalaking tulad mo lang siya babagsak. Mabuti na lang at hindi kayo po pwede. Maraing pagpapatama ko sa kanya dahilan para mapatigil siya. Di na rin ako makapaghintay pa at tumayo na ako. Tumayo ako sa gilid niya at saka siya hinawakan sa balikat. San ko sila makikita? Mahinahon pero seryosong tanong kong muli. Narinig ko ang malalim na paghugot nito ng buntong hininga bago sumagot. Bulacan. Angela's POV. Wow! Tita Jessa, is Jane po ba kayo? Nakatingalang tanong ni Tristan sa kanyang tita Jessa. Sinong Jane? Natatawang tanong naman ni Jessa dito. Si Jane po, yung asawa ni Tarzan. Sagot ni Tristan. Natawa si Jessa dahil sa sinagot nito. Nasa taas kasi ito ng puno at pumipitas ng Indian mango. Mom, bird! Natatawang turo ni Tali sa mga tumilaok na manok ng aming kapitbahay. Agad dumapit si Tristan sa kapatid. Hindi yun bird, Tali. Chicken yun. Pagtatama niya sa kapatid. O ayan na baby, tinuturuan ka na ni kuya. Pakikipag-usap ko kay Tali pero kumapit lang ito sa aking leeg. At tumalik sa aking pisngi. Lalo na pahigpit ang hawak ko kay Tristan. Nakakalungkot ng isipin na wala ako sa tabi niya nung una siyang naglakad, nung una siya magsalita, o na hindi ko man lang alam kung nagawa ba niyang sabihin niya salitang mama nang humihingi siya ng gatas kapag nagugutom. May kasalanan noon si Tamaro nung panahong hindi niya matanggap at pinagdududahan niya kung anak ba niya talaga si Tristan. Pero naisip ko rin kahit ako pala may kasalanan din. Di ko man ginusto o sinadya, matagal ding panahon akong nawala sa buhay ng anak ko. Sorry kung ngayon lang ulit tayo nagkasama baby ha. Naluluhang sabi ko sa kanya. Tumayo ito at saka ako pinatahan. Ayos lang mommy. Naintindihan ko pong may work kayo sa malayong lugar. Innocenteng sagot niya. Tipid akong ngumiti sa kanya. Tsaka natatanggap ko pa rin naman po yung mga gifts niyo sa akin kahit kay daddy mo na lang po pinapabigay. Sabi pa niya na ikinakunot ng noo ko. Yung mga gifts ko? Nagtatakang tanong ko. Yes, every time Christmas at birthday ko, binibigay sa akin ni daddy yung binili mo daw pong gift para sa akin. Kwento pa niya. Tumango na lamang ako sa kanya. Dapat pa rin pala ako magpasalamat kay Tamaro dahil hindi niya hinayaan na malayo ang loob ni Tristan sa akin kahit malayo na ako sa kanya. Mommy, alam mo po, masayang masaya talaga ako nung umuwi na kayo ni Tali kasi masaya na rin si daddy. Love na love ko talaga ni daddy. Mommy? Kaya sana pagkatapos po ng vacation natin, umuwi na tayo kaagad kasi baka malulungkot na si daddy doon. Kwento pa niya sa akin habang nakanguso. Nabilis akong tumango. Okay baby, pagkatapos ng vacation natin, uuwian natin si daddy kaagad. Parinigurado ko sa kanya.
Na mag-alas 10, iniwan ko muna yung tatlo sa bahay para makapamalengke. Gusto daw kasi ni Tristan ng sinigang na baboy kaya naman yon ang aking lulutuin. Angela? Gulat na tawag sa akin ni Aling Delia. Malapit na kaibigan siya ni Nanay at Tia Magda. Aling Delia, magandang umaga po. Pagbati ko at saka nagmano. Mga prutas ang kanyang tinitinda dito sa palengke. Mabuti naman at nakabalik kayo dito ni Jessa. Abay, natuwa talaga ako nung mabalitaan ko na nandito kayo ulit pero hindi naman ako makabisita sa inyo. Dahil alam mo na kailangan akong manaman lagi dito sa aking pwesto. Kwento niya. Gusto po kasi ni Jessa na magbakasyon dito bago siya tumungo ng ibang bansa. Kwento ko. Abay, oo nga. Kalat na kalat dito ang pagyaman yung pinsan mo. Alam mo naman dito sa atin. Balita ko rin may anak ka na. Totoo ba yon? Tanong niya na kaagad ko namang tinanguan. Opo, 2 po. Nakangiti ang sagot ko. Sandali itong napatakip sa kanyang bibig. Sus Mariosep, piruin mong ang mga alaga ni Mariposa ngayon ay mga dalaga na? At tingnan mo ngayon may anak ka na rin. Kamusta naman ang iyong napangasawa? Ngiti na lamang ang tayong naisagot ko. Dahil may bumibili kaya naman sandaling niya akong iniwan para pagbilhan ng kanyang customer. Sobra naging mabait siya sa amin noon. Dati pag wala akong pambaon sa eskwela, inaabotan niya ako. At dahil bilang bayad naman, sasamahan ko siya magbenta at kuminsan nagbabantay din ako noon sa kanyang pwesto. Pag malakas pang bilihan, papauwian pa niya ako noon ng ilang pirasong prutas na kaagad din naman namin kinakain ni Jessa pagka uwi ko. O ito, at iuwi mo na sa mga anak mo. Sabihin mong galing sa kanilang Lola Dela yan, ha? Nakangiting sabi niya sabay abot sa akin na isang plastic na iba't ibang prutas. Ay naku, Aling Delia, babayaran ko po ito. Pagtanggi ko sa kanya pero kagad niya akong pinigilan. Di na anak, di naman na kayo iba sa akin eh. Sige na't tatanggapin mo na yan. Bago kayo bumalik ng Maynila, wag niyo akong kalimutang dalawin man lamang ha. Pagpapaalala niya. Nagpaalam na muna ako kay Aling Delia para makapamili na ng mga sangkap para sa mga lulutuin kong tanghalian. Pagkatapos sumakay ako ng tricycle, tsaka sandaling nilakad ang pagitan ng kanto hanggang sa bahay namin. Halos mabitawan ko mga plastic na mga pinamili ko na may pamilyar na sasakyan na ngayon nakaparada sa tapat ng aming bahay. Angie! Nagmamadaling tawag sa akin ni Jessa. Mukhang hingal na hingal to dahil sa pagbabalik-balik ka ng lakad. Si Tamaro! Nag-aalang ang sabi niya. Kaagad siyang tinanguan at saka inabot ng mga pinamili ko para ipasok niya sa bahay. Hindi ko inaasahan na ganito kaaga naming mahahanap si Tamaro. Kaya naman, tuloy kahit papaano kinabahan ako kung ano ba ang dapat kong gawin. Sa gate pa lang, dinig na dinig ko na ang tawa ng aking 2 anak. Dahil sa aking paglapit, mas natanong ko sila sa may bintana. Tayong likod pa lamang niya ang aking nakikita ngayon. Pero mukhang nakita na ako ni Tristan kaya naman sumigaw na to. Si Mommy nandyan na! Sigaw na turo pa niya sa akin. Kita ko ang kagad na paglingon ni Tamaro at halos mapatigil ako sa lakad dahil sa kanyang pagtitig sa akin. Dalhin mo sa tali sa kusina, Tristan. Nandoon si Tita Jessa mo. Mauusap lang kami ni Mommy. Sabi niya kay Tristan habang di inalis ang tingin sa akin. Mas lalo ko natakot dahil makalabas siya sa pintuan. Mabilis nang kinain ng kanyang hakbang ang pagitan naming dalawa. Shit, woman! Matigas na Ingles sabi niya, tinaas pa ang kanyang kamay. Napapikit tuloy ako sa pag-aakalang sasaktan niya ako, pero bigla ako napadilat na maramdaman kong kinabig niya ang aking batok at buong lambing niyang inangkin ang mga labi ko. Mahanap na kaya ni Angela at Tamaro ang kasiyahan sa piling ng bawat isa? Sundan ang huling kabanata ng ating kwento.